The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The realtor before you. Silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The military for you. Silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord God. Your name, Jesus. Your name, you have no rival, you have no equal, Lord God. There is none like you, no one besides you, Lord. There is power in your name, yes, Lord. Your name is above all names, Lord. Your name holds the power of truth, love, mercy, forgiveness, healing, grace, and transformation, Lord God. Truly, Lord God, you are holy, Lord God, Almighty, who was and is to come. Amen. Oh Lord, gracious God, we thank you
for your mercy that brings us to live, Panginoon. We thank you, Lord God, for this privilege that you have given us to be part sa iyong prayer warriors, Lord God, sa iyong panambahan. Yes, Lord. Lord God, thank you sa buhay po ng aming pastor, sa buhay po ng aming mga kasamahan, Lord God, nandito, Lord God. We pray that you will extend your blessings, your provisions, Lord God, and your protections to their families. Lord, as we come before you today, Lord, we humbly ask for your forgiveness, Lord God, sa aming mga kasalanan, sa isip man, sa salita. And din po, Panginoon, dalangin po namin, bigay sa amin, yung puso magpatawad, Lord God, so that we may forgive those who sins against us. Lord God, hold on to your promise, Lord God, through your words on when two of us agreed, anything that we ask here in earth, it will be done, Lord God. Lord, we declare and acknowledge that our prayers and petitions will be answered, Lord God, according to your will and in your time, Lord. Lord God, as we about to hear your message to the life of Pastor Bernard, Lord God, we ask and pray for the Holy Spirit to prepare our hearts to receive your truth, Lord God. May our spiritual ears be open to embrace your teachings na ito po'y maglimas about buhay po namin, Panginoon. Yes. Lord God, we lift up to you the life of Pastor Bernard, Lord. Fill him with the power of the Holy Spirit. May your wisdom and your truth guide every word that comes out from him, Lord God. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen. 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 Sige po, tayo po'y makakaupo. At wala po akong slides. Wala po pala akong paper. Slides lang. Slide lang po meron kasi po. Pero maganda yung, maganda kasi yung papel eh. So happy na talaga. Ano po Slide? Wala na papel? Slide. Save the trees. Ano po meeting niya? So, wala po tayong papel sapagkat hindi ka tayo talaga kasing yaman ni Ate Rola, Kuya Dave at ni Kuya. Wala po kami printer, so nag-prepare po ako ng PowerPoint. No? Mas magaling yung pass. Maganda po minsan kasi yan na kung may kukumpine po natin, no, as a reference. Ako po, tinatabi ko po yung mga binibigay po ninyo at talaga naman po, yan po ay magagamit ng bawat kapatiran sa pag-episode. But anyway, proceed po tayo sa ating pong PowerPoint. No? Gusto ko ipakita po yung message, exhortation for today. No? I took it from the book of Deuteronomy. And the title of the short exhortation ay Hindi, ako pala naka-off. Okay na po yun. Yan. God's pleaser. God's pleaser. No, bakit ko po ito ini-exhort ngayon? Kasi gusto ko po na maging testimony ito ng Jesus na kinilaya. Kasi itong message na ito, lapat sa iglesia po natin. Sa ko po kinuha po itong God's pleaser. Ito po ay nakuha ko sa Deuteronomy. The last book of the book of Moses, na kung saan ay namamaalat na po siya. Nagbibili na siya sapagkat alam niyo na they cannot enter the kingdom of God at the same time, to the promised land. At the same time po, alam naman po natin na itong senaryo na ito, nanggaling na po sila sa wilderness for 40 years. So pagka sa binayaran na yung kanilang kasalanan ng mga ninuno nila, then it is a time for them to renew their vow. At yan nga po ay alam na po natin yung sinipumulat kay Moses. Sinipumulat kay Moses? Joshua. Si Joshua. So tingnan po natin sa Deuteronomy. Kaya maliwanag po yan. And if you pray to live, this is the instruction, the last will and testament for Moses sa bansang Israel. Ang sabi niya, if you pray to obey the voice of the Lord your God, being careful to know His commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all nations of the earth. And all this blessing shall come upon you and overtake you. No, hindi lang daw po kasabay, hindi lang daw po hawak, kundi mag-overtake pa yung blessing na if you obey the voice of the Lord your God. Ito po yan. Actually, itong buong Deuteronomy chapter 20, buong po yan, it is a blessing and curse. Kasi sinundan niyo po yan, few verses lang po yung verse, yung pong blessing, and the rest po ng katapusan po ng chapter 20, it's about the curse.
Sapagkat alam siguro ni Moses na magkakaroon po ng problema itong mga tao ito. Let me give you the insight kung bakit po pinili ko ito. At although binanggit ko po ang Jesus na Great Island, it is like the day of si Joshua. Sa panahon po natin, we came from a situation na kung saan ay naggaling tayo sa breakaway. No? At tingnan po natin, para tayo nagsisimula. Katulad ng Israel. They don't have nothing. Actually, when they left the Egypt, they have a lot of things. Kasi pinakuha sila nung pinupera doon eh. Kuhain na niyo kung gusto ninyo. Marami silang pagkain, But because ng kanong katigasan, yung 40 years na wander po sila sa wilderness, naubos yung kanila pong kayamanan. O baga sa na supposed to be nabitbit po nila sa promised land, hindi po nila nabitbit po gano'n. So they are starting from the scratch. Parang tayo, when we started from the JTCIA, sa scratch po tayo nagsimula. No? Hindi natin alam yung ating ministry, hindi natin alam yung pondo po natin, hindi natin yung iglesia po natin. Kaya nga po, napunta tayo sa ito po lugar, napagama pinagpala ng Lord, napakalit nito. But let us admit it, maliit po talaga. Kumbaga sa kung titingnan po ng ibang acts na leadership, no? Kasi nagkakaroon prayer tower, sila mas magkasabi, hindi po talaga ito pang-design ng church. Sapagkat we never intend and we never think na talagang gagawin po itong church. Bahay lang po ito namin na supposed to be, we would like to stay for another 2 years at umuwi na po kami dahil magtitipid eh. Sabi ko kay Mrs., bakit tayo kukuha ng bahay na malaki? Kasi si Mrs. kasi gusto niya malaking kwarto, malaking sala, yun ang gusto niya. Sabi niya, we can only stay for 2 years. Magtipid na tayo. Kumuha tayo ng bahay na mura, kahit na tayo lang naman. At nakita nga namin ito dahil mura nga. So yun pinakal po. We never designed this place as a church. Ganun din po ang nangyari po kay Moses. No? Itong mga tao itong fresh po ito. At talaga naman pong walang kakayanan, walang experience. Kasi yung mga matatanda po nilang pamilya, nangamatay po lahat po yan eh. Kaya yung pong 18 o 20 above daw, sinabi po doon, lahat daw po yung mamamatay. So ito po yung mga bago po ito. But I would like to emphasize na nung ito po ay atin pong dinesign. Sabi ko nga na, testimony ko lang po, na si Kuya Ed, kaya po natin hindi tinibag. Kasi I don't know kung sino po nakaabot dito ng ditibag ito. May harang po yan, may pinto po dito yan. Kaya si Pastor, pag tuturo po, si Silika, amen? Kasi may wall po ito eh. May wall dito. May wall po yan. At ito po ay bago lang po. Ngayon, sabi ni Pastor, nahihirapan kami nahihirapan kami sumilip sa gilid. Bakit di natin tibagin ito? Dinisip po kasi, kung titibagin natin, aalis tayo, ibabalik po ito. Pero during that time, ang aking pong isip, anyway, tibagin natin, bakit? Magtatagal naman tayo nito ng mga 2 to 3 years eh. At alam ko naman na within 2 to 3 years, hindi pa tayo dadami ganun. Yun ang isip ko eh. Kaya pwede sa tibagin, pagkatsagaan natin ng mga between 20% o 25%, then yun lang mamimaintain within 2 to 3 years. So sapat na po yun bago natin ibalik. But little we know na kakatibag pa lang po natin, few months po nag-overflow yung tao. So hindi natin ine-expect yung ganun bagay. Pagkamat hindi pa ng palataya po natin, pati hindi natin siya ine-expect na ganun po mangyayari. When Joshua conquered the promised land, he don't know anything. Yung kanyang mga kasama ay mga bago, wala silang resources, wala silang mga eksperyado mga tao kasi nangamatay na lahat. So Joshua is relying only on one person. And that is God. Yun ang kanila po. Kasi during that time, when you are conquering, because they are not conquering one country. In every country sa promised land, marami po silang dadaanan po dyan. At ang una nga po dadaanan, alam po natin, ang city of ano? Ano unang dinaanan po ni Joshua? Yeah, the city of Jericho. The most difficult battle na gagawin po nila. So wala po silang complete, hindi nakaalaman. And yet, andun yung kanila pong obedience sa Panginoon. Sabi nila, proceed and conquer what nations na dadaanan po natin.
Doon po tayo nagsimula sa Jesus na tayo. Not anything, actually, yung ating pondo na nawala, yung po ay pinag-iisipan pa namin, Pastora, hindi pa sapat ito. This money is not enough para makakuha ng isang magandang bila at the same time ay mapunuan mo pangangailangan. Much more ngayon na talaga nawala yung ating pondo. Totally nawala ating pondo. Nag-back to zero tayo. And yet, we live on high, no? Hindi naman high perfect because we believe that it is God Himself ang siyang nagpupusit sa bawat sa atin. Binigay na tayo ng maraming tao, nangangulugan, sinasabi niya, Jesus the great I am, this is now your time to harvest. Sapagkat bakit po? Iisa lang po yung ating pong dinala kung tayo pinagsimula. And that is the obedient to our Lord. Yun lang po, wala pong iba tayong obedient po. Bakit ko po nasabi po yan? Unang-una, of course, nakita namin yung pagdami po ng tao. Pangalawa, yung pagdami ng sakyan. No? Kung yung information po, na-deliver ba, dinideliver na po yung sasakyan na binili ni Pastora, tapos ililipat na po kay Kuya Regan yung sasakyan, so is another po na dadagdag po yan. Kausap po si Jomel, sabi si Kuya Jomel, sabi niya, Pas, dumagdag na rin yung sasakyan na. Imagine po niyo, nung araw po ako, si Kuya Arnold, at si Ate Rona, sa panagpray ka, Lord, yung transport namin, ako, si Kuya Arnold, si Ate Rona, napakaiksi kasi tatlo lang eh. Pero kung panagpipray ka, ang dami mo nang pinagpipray. Actually, hindi natin na ipagpipray yung father ni Uno. May sasakyan din po yan, no? Tapos sabi na ni Kuya Ede, Pas, may invite ako, may sasakyan din. Imagine po, nag-overflow talaga lahat. Kaya sabi ko, one of this day, palagay na din ako mag-transport sa umaga. I will concentrate only for the teaching na gagawin natin. Tapos yung ating pagkasano puro study, puro preparation ng bawat sa atin. At may i-inspire po palagay ako. Pagka the moment na dumating na po yung sakit, at marami pa po yan. At naniniwala ko itong timing ng bahay na ito ay talaga namang pagdami po ng marami po kaluluwa. Every day, every Friday may mga invited po tayo. So nalulugod po kami na talaga naman po na andun ang pagkilos ng ating Panginoon. And lastly, no, yung ating bahay na pinag-pray. Wala pong kalang pinunta. Actually, silang dalawa lang po nag-uusap eh. Nung tumatawag si Kuya Dave, Pas, napuntahan ko na. Ano napuntahan ninyo? Kasi wala pa alam eh. Sabi niya, Dad, nakita ako, pinapunta ko kay Kuya. No? At nung nakita ko, ba, maganda pala ito. Kaya sabi ko kay Kuya Dave, tomorrow, punta natin. At nakita naman talaga natin. No? Pati si Turkey, pati nga Idol Billy, binihipo pala lahat po yan. At talaga naman kung kumakasan, napaka-smooth. Wala akong masabi because it is not us who touch these people. It is the Lord. Nakita niya kasi pagiging obedient para kay Joshua. Because sinusunod niyo ako, then therefore, a lot of blessings ang mararanasan po ng bawat sa atin. Ganito po nangyari kay Joshua at kay Moses. No? Nagbigay ko siya na guarantee na kung kayo ay susunod sa akin lamang, ang sabi niya, I will set you high above all nations of the earth. Imagine po ninyo, kung itong basang ito, natungtol lang ito, obedient, I do believe they are the most powerful country right now in the world. At hindi po nila sunod po yun. Sapagkat ang sabi niya, ilalagay ito po sa taas. Kaya nga, all glory sa ating Panginoon. Because, as I said before, no, hindi natin pinagmamalaki para lang post sa bawat isa. That indeed, itong church na iglesia nito, hindi tayo ganun karami ito para sa iba. But look at the respect of the other pastors na nakakasama po namin, nakapag-usapan, andun yung kanilang respeto sa bawat sa usapan. Bagamat, kailan lang po tayo nag-join, no? Wala pa tayo isang taon sa Acts, itong Jesus the Great I Am. I think we joined January lamang, no? January we start. And yet, nakita po yung respeto po. At the same time, sabi doon, yung blessing daw po, yung overtake daw po. Pagka lang po tayo, sumunod lagi sa atin. Yun po ang ating foundation ito. Lagi po tayo makubay sa ating Panginoon. Ang next po. Many churches struggle today not because they have people of God, but because how deep they know their God. Kung paano mo kakilala ang ating Panginoon. Alam niyo po ang responsible individual ng church, individual member of the church. Magdidepende po yan kung gaano mo kakilala ang Diyos.
kung paano yung proximity. Actually, in the book of Revelations, there are 24 elders that is surrounding the throne of the Lord Jesus Christ. Napakalapit po nila. No, tapos ang sabi na doon, in the four corners, there are 4 angels na andun. And outside, meron kasing glass yan eh. Kaya nga may imagine mo talagang ano ka. May glass na parang river. Then after that, andun yung mga tinubos ng ating pong Panginoon. So what is the purpose of this illustration? Ipinakikita rito that 24 elders, because of what they serve and what they follow with the Lord Jesus Christ, napakalapit po nila. At naniniwala pa ako, yung proximity natin sa position natin sa heaven will determine our glory. The more you have the crown, the glory, crown of righteousness, crown of incorruptible, crown of a limang crown po yan, the more na naglulunod, the more na malapit po tayo sa ating Panginoon. So ang struggle po natin ng mga church ngayon, hindi dahil wala sa ng Diyos. In fact, pare-pareho tayo ng Diyos. But look at how the church acknowledge ang ating pong Panginoon. Merong question kasi kay Arnold kung sa ating study ng Monday. Why you worship God? Bakit mo pupuri? At lahat naman sumagot. Tama naman yung sagot, wala akong mali. Na mahal ko ng Diyos, because of the mercy, because of the ano. Hindi po ako sumagot po doon. But why I worship God? Because you worship God, it shows how closeness you are. Tingnan lang po sa isang pamilya. Ang isang pamilya, nagko-compose po yan ng magulang at ng mga anak. Tingnan po ninyo, sasabihin nila, ikaw alam mo, paborito ko sa ganyan. Ito, hindi masyadong paborito, pangalawa lang yan. Nagkakaroon ng interpretation na may favorite ka. Bakit? Kasi yung proximity kasi ng bata sa magulang. At tatandaan po natin, no? Aminin naman natin hindi, yung kung pagiging malambing, yung laging nay, yung lagi po nag-ano, yung po lagi talaga madikit sa magulang. But it doesn't mean na mayroong favoritism. Kaya na nagkakaroon po ng tagging because how the children, they know their parents. Every time the children or the child have a problem, immediately tatay namin. Bakit? Kasi alam niya pagka nanay tatay ko sinubungan ko, tapos ang problema ko. Ganun po yun. Yung iba pong bata, bakit ako magsusumbong? Tudala ako sa mga kaibigan ko, bakit sila kasi mas nakakanawa sa atin eh. Sila kasi ang mas nabibigyan nila ako ng pansin, nabibigyan nila ako ng solution kaysa sa magulang ko. Kasi bakit po? Hindi mo nakilala ang magulang mo. Kaya ang tao ngayon, nagre-react siya, ang Christian nagre-react siya, the way we know how deeply, how close sa ating pong Panginoon. Kaya minsan kapag may problema sa pera, ang ginagawa ko yun? Naghanap kayo ng mga utangan. Bakit? Kasi akala natin yung pinakalan. Hindi mo kilala ang Diyos mo. Ang sabi ng ating Panginoon, isusupply tayo lahat ng kanyang pangangailangan. And that shows how you worship God. Kasi kung kilala mo ang Diyos mo, kahit anong sitwasyon mo, pupurihin mo siya. The only thing that will give us the distance kung hindi mo kilala ang aking Panginoon. Next po. Worship will determine your closeness of proximity to God. Kaya sabi ko siya, the more yan umiiyak, the more yan na talagang, the more yan malapit sa atin. Yung bang konting-konti lang na nasaling, no? Nagsusumbong ka sa magulang. Ama, kahit ito ginawa sa akin eh. Bakit? Kasi alam niya, even in the smallest things na nangyari sa kanya, it matters to the parent. Kano sa atin kung Panginoon. Iba kasi sinusolo na lang. Bakit? Kaya ko pa naman eh. No? Tapos nangyari, may problema. Kaya ko pa naman eh. But later on, makikita ko niyo yung sinasabi ng kaya. Napakalayo ko na pala sa atin. So let us always go here. So makita ko na pag-worship sa atin. Because worshiping our God is going closer sa atin. Sabi nga doon, diba, submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. Now, normally, we concentrate for those things that the devil will flee. But there is a key, no, key na dapat natin gawin. Ang sabi una, isubmit mo yung sarili mo sa Diyos. Pag sinabi mo submit, ano yung sabihin mo? Magpatianod ka sa ating Panginoon. Baga sa ano, hayaan mo Diyos makontrol ng buhay mo. And the rest, sabi nga, He will fight for you. Kaya napakalaga po ng proximity sa bawat sa
Bumagitan po ng Egypt. If Israel just strictly follow what Moses said, they are the powerful and rich country today. Alam naman po natin, nag-roller coaster po ito. Up and down, up and down, up and down. And every time na sila po ay nagiging obedient sa ating Panginoon, no, dinidisregard ng Diyos yung lahat ng ginawa sa kanila. And they're trying to live itong Israel to para sa kanilang position. So, very important po. If we want to maintain that Jesus na hindi ko sinasabi wala tayong problema. Definitely, lahat po ng church may problema. But if we want to maintain the spiritual level ng Jesus na gayet tayo, let us always obey ang ating pong Panginoon. Anyway, the boss ng iglesia ng itong ating pong Panginoon. So, dapat po lagi tayo lumulungan upang sa ganun, mas lalo pa maging maganda ang takbo na iglesia. James chapter 4 verse 10, humble yourself before the Lord and He will exalt you. Only those people are humble. Alam niyo po ba, Remind pala. Yeah. Alam niyo po ba na yung humbleness required yan ng denying yourself. Kasi pag nag-humble po tayo, ang nakala natin, we give up everything. Ang tao kasi, pagka sinabi mong we give up, para ba ang tingin sa kanya weak? No? Parang walang kwentang tao. But the moment you humble before the presence of God, ang Diyos po ang magtataas sa bawat sa atin. Humbleness required obedience. Hindi ka pwede magpa-humble na hindi ka nag-obey sa atin. And normally po, nagkakaroon ng problema ang tao pa nagkakaroon po ng humbleness o nagkakaroon po na. For a Christian, humbleness is not an option. That must be a way of life. Yun ang dapat na buhay po natin. No? At ang sumunod po dyan, it doesn't matter kung yung position po natin o your wealth, your status, your humbleness is always our response when God deal with us. Pag kinokorek na tayo ng ating Panginoon, ang solution po dyan, magpagbaba ka na. Sapagkat ang nangyayari po, minsan, because of pride, hindi tayo nagpapakumbaba. Yung obedient natin sa ating Panginoon. Alam na bawat sa po sa atin yan. Yung pinanggalingan po natin ng church, no, ilang beses na po ipinakita ng Diyos that you should humble and repent before the presence of God. Ano po pinairan? Ako may-ari ng iglesia nito. No one can touch me. Umalis kayo. Lahat po actually ng iglesia pinuntahan namin. Yung pong isa rin ang pinuntahan namin. At lagi sinasabi is, kung ayaw nyo sa akin, bukas ang pinto, you are most welcome na lumabas. No? As if you are the owner of the church. No? Kinokorek na po tayo, instead that we should humble, ang problema po pinairan natin yung pride. Bakit po? Because the moment na nakorek po tayo, o ikinokorek po tayo, at nagtanggap tayo ng kanilang pong correction, ang ibig sabihin lang po niyan is, mahina ka. Let us always go back to the life of David. Amen. No? Na kung saan, immediately after po siyang nirebuke, sa harapan ng marami niyang mga bodyguard, ano sabi po niya? Papasok ako sa pinto at doon magpapateri pa ako sa ating Panginoon. Because I committed a great sin. Maganda po yung ganung bagay. No? When Jimmy Swaggart was confronted by the church, no, immediately nagbumaba po to the church. Imagine po niyo, one of the greatest evangelists na nabuhay po. I don't know, sino makakakilala kay Jimmy Swaggart dito? Siya po yung unang preacher na lagi kong pinapanood. Napakatapang po nito. Napaka-bold, napaka-powerful, napaka-anointed. But one time po, nahuli po siya ng kaawin. Nahuli po siya ng adultery. Meron po siyang babae kasama, tatangsak lang po ito, isang prostitute. Yung po babae. He's trying to hide these things. Pero hindi po yan. Matatago mo sa congregation niya, pero ang Diyos mismo mag-reveal yan. Then one day, in-reveal po ng Lord yung kanyang pong kasalanan through the leadership po ng kanyang pong iglesia. And they confronted Jimmy Swaggart. No? If I am Jimmy Swaggart, kung talaga mataas yung pride ko, mag-step down kayo lahat. Hindi ko kayo kailangan, I can raise another leader, I will maintain, become the head pastor of the church. But the moment that they confronted Jimmy Swaggart, lumuhod po ito pumingin ng tawad. Then, he stepped down sa kanyang pagiging head pastor at nagkulong po ito ng kwarta po niya. He done fasting, worshiping God. Kaya nga sabi po doon sa pong
Isa pong leader daw na sabi niya, you know what's the problem now with the church today? Pag bumagsak po ang isa pong leader, instead na akapin po niya, dinudulong pa nila. Yan, kasi ganyan ka, sinisisi pa. Ang sabi niya, why not help Jim Swaggart to stand up again? Let us continually pray for him. And I believe, sabi niya, and I believe in my heart, that the moment na lumabas ng kwarto si Jim Swaggart, it is sabi niya, different Jim Swaggart. Tapos pa, kung powerful siya, it can become more powerful sa pag-reverse. At nakita ko naman yung pagbangon ng ating Panginoon. Pagbangon pa sa buhay po niya. Dapat po ganon, na lagi tayong obedient, dapat po tayong sumusunod sa ating pong Panginoon. Dapat nating nagtitake heed, especially ito sa mga word ng ating pong Panginoon. True humility, according to Rick Warren, true humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Okay, iba nga naman, di ba? Iba nga, pagkasi sabi natin yung humility, kala nila less yung kanilang value. No. Ang sabi daw po, it is true humility, iniisip ko ang sarili mo na less compared sa iba po. Marami po ngayon na sinisino at kinukumpare yung kanila pong sarili. Hindi po tama po yun. If you are really obedient with the Lord of God, sabi nga ng ating Panginoon, isa pong the greatest master, the greatest preacher, the greatest Lord, the greatest King. Pero sino po ang naghugas ng paa ng kanya pong mga alagad? Ang ating pong Panginoon. Because that is truly an obedient sa ating pong Panginoon. Lastly po, sa ating conclusion, Isaiah 1 verse 19, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. This one ay lagi kong binabanggit sa bawat isa. Sapagkat ito po ay nagmamanifest hindi lang individual sa atin, kundi sa iglesia nito. Because yung ating obedience, yung ating willingness to follow the Lord Jesus Christ, inaani na po natin sa oras po na ito. At ang sabi ng ating Panginoon, maaari sabihin sa bawat sa po sa atin, anak, yung tinatanggap mo ngayon, kaperaso panhabang yan ng aking pagmamahal sa inyo. And I believe, mas marami pa tayong matatanggap sa ating Panginoon. Lastly po, let us imitate the attitude of a blind person whose only direction to follow is the voice in front of him. Yan po dapat na maging attitude po natin para tayo mga bulag. No? Every time that we will decide, every time that we will forward, every time that we will listen, wala pa tayo nakikita. Ang nadidinig lang po natin, it is one voice, and that is the voice of the Lord Jesus Christ. Sapagkat lastly po, sinabi po niya, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow. Because that is the correct attitude of an obedient servant of God. Magandang gabi po sa inyo. Amen. Ano, wala magsasalita? Sige po, amen po. So, nabanggit po ni Paz yung proximity and relationship with God. So, napaisip lang po ako, Paz, even at that time po, Adam and Eve and all the prophets in the Old Testament, kahit ganun na po sila kalapit sa Diyos, nagkakamali pa rin po sila, nagkakasama. So, naalala ko po yung turo niya yung na it is because we need to grow spiritually mature. I think that's the reason. Napaisip din po ako siguro kung hindi po yung nangyari na yung mga mistakes na nagawa ng mga nauna. Siguro hindi po natin makikilala yung very nature ng Panginoon na very loving, very yung pinaka-ultimate good kumbaga na kahit na ganito tayo yung nature natin, binigay yung buhay niya natin. So, yun na po yung parang pumasok sa isip ko. Actually, yung mga propeta kasi sa Old Testament, yung mga ginamit na ating Lord, bibihira naman talaga din yung mga nag-fail. Mostly, yung mga propeta doon, they ask God. Because they saw the situation ng Israel, and that hindi mo siya nagko-complain. But somehow,
na inahanap mo yung katugunan bakit nararanasan namin itong bagay. But at the end ng kanilang question, tinutugon po ng ating pong Panginoon po yan. Kaya nga sabi po natin, ay yung pong human nature ng mga propeta ay lumalabas po yan. But definitely, hindi po rin magandang attitude. Bagamat nakita po natin. For me, the reason why it is written in the Bible for our example. So, kasi bigyan po natin ng halimbawa po si David, pupunta tayo kay David. Now, when Goliath challenged everyone, ang reality, andun mo talaga yung higante. At pag nakakita ka ng higante, talaga naman yung takot mo na doon. At yun ang normal na reaction ng tao as a human being. Talagang walang lumaban. But because I told you, when it comes to the proximity, yung lapit mo sa ating Panginoon, hindi mo makikita po yun eh. Ang makikita mo dito, gaano kalaki yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya ang immediate na binanggit ni David doon, sino tong tao ito na lumalapastangan sa Diyos ng Israel? Sa nangangulugan, hindi niya nakita yung giant, nakita niya ang tao lumalapastangan doon sa malaking Diyos. Kaya sabi niya, kaya sa oras na ito, ibibigay ka sa akin ng Diyos. Sabi po niya, kasi kilala niya yung ating pong Panginoon. Sabi ko na sa inyo, the more na lumalapit ka sa Panginoon, the more nakikilala mo po siya. Iba nagiging response mo sa problema mo, iba nagiging response mo doon sa surroundings mo. May mga tao talaga na makikita po natin, no? Bagamat dapat kang magalit, pero instead na magalit ka, biniglas mo pa siya. Bakit? Kasi kilala mo kasi Diyos mo. Yun yung pinaka. Kaya ang sabi ko sa inyo, yung proximity will determine your character. Amen. Amen, amen. Ako dun sa proximity, I will, i-incorporate ko na lang sa daily life ko when I knew God, in His presence talaga sa buhay ko. Because the moment that you knew who is He in your life and what is His capability in all of your problems, trials and affirmations, yung affirmities mo sa buhay, lahat-lahat ng mga hindi afflictions, yung mga hindi magagandang pangyayari na we are experiencing when we are in the world, maiintindihan mo na it's so easy to claim everything, the promises of God, kung kilala mo ang Panginoon mo. And when you knew Him, you will understand na kaya mo palang isubmit sa Kanya yung mga problems and worries mo, that He is always there for you, to help you, to guide you, and to solve all of your troubles. So ito po yung napakapalad po natin dahil we have already the guidance of the Bible. Kasi yung bansang Israel, sila po yung nag-seek ng kanilang kung paano nila mahanap kumbaga sa kanila hinahan over one by one yung mga promises ng Panginoon at yung mga provisions. However, tayong mga Gentiles at ang mga nakakilala na sa Panginoon, this new era, we are so blessed kasi nandyan na yung nandyan na yung patterns, nandyan na yung truth ng Panginoon na dapat lang nating sundin para malaman natin yung ating blessings at yung ating, na meron pala tayong tagapagligtas, Savior, at as it says nga, obedience is better than sacrifice. Kasi pag nakita natin, kung wino-worry natin yung mga problema natin always, na hindi natin ina-acknowledge yung Panginoon, at hindi natin siya sinasubmit sa kanya lahat ng mga worries natin and problems and afflictions in life, we are nothing. Hindi natin magagawa ng solusyon. And we keep nagkukumukuha tayo ng resource on our own to the point that we break our body apart. And we do things na hindi nakakalugod sa Kanya. And we are submitting ourselves to the devil. Yun ang mga nangyayari dahil we understand our God sa maling paniniwala. Hindi natin nakikita kung gaano kalaki siya. Mas natatakot tayo sa devil, while the devil cannot be compared to our God. Dapat ang maging mindset po natin is yun nga, yung mindset ni David, na hindi niya nakita si Goliath, nakita niya yung greater God na nilalapastangan. So us, when we face trial, we have to see that our God is greater than everything that the earth can pour unto us. So yun po yung dapat maging attitude natin kasi yun po yung nagiging attitude ko na ngayon. And hindi po ako nag-fail. God always answers my prayers as long as you understand who is your provider, who is your God, and
siya yung Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, siya yung pinaka, the best, wala nga siyang rival, wala siyang equal, as it says in our words. Kasi nga, siya ang gumawa sa atin. Ibig sabihin, siya na din magpo-provide ng lahat ng solusyon na meron tayo. At yung devil, kung ano man yung mga ginawa niya to challenge us, our God is always great and big and mighty and powerful. Yun po yun. Amen. Proximity. Katulad ng illustration. The closer you are to God, makikita mo siya na mas malaki, no? Pag malayo ka, mas maliit. But be careful, no? Kasi din minsan, si Satan, di ba? Mas malapit siya eh. He knows everything about God. The thing is, yun nga, what destroys him? What keeps him away or apart from God is because of his pride. No? Yun talaga. So here, not only we want to be close with God, but the message here is clear na maging nandun yung submission and pagiging obedient, which is para sa atin is a challenge, no? Kasi andun yung free will sa atin eh. Sabi nga dun sa Peter na ito verse at chapter. Sabi doon, binigyan tayo ng free will, you live as, nandun yung freedom natin as a free man, but doesn't mean that we have, that gamitin po natin yun sa mga bagay na hindi nakakalugot, no? So, andun yung freedom eh. That's the challenge talaga. So, how do we overcome that? Natutunan natin dito palagi is you have to stay each time na lalapit at andun yung pagkakilala mo kay God, you have to put trust and pray siguro, or we can add to how to overcome those challenges, that we're going for that way instead of going the wrong way. We have to be yung obedient, no? Kasi the promises, sabi nga, di ba, ang dami ng harvest, yung harvestin, pero kunti lang yung workers, no? So, every message, ito talaga, you have to submit yourselves, you have to be obedient, na palagi tayong nire-remind ito, and we all know kung ano yung nangyari pag you fail to obey. Based doon sa history sa Bible, na based sa Old Testament, marami pong istorya, when they fail to obey, at doon po yung immediately, nagkakaroon po ng, minsan, on the spot, namamatay yung tao eh, because of the pride eh. Kaya, let us be careful na not to dwell on this, yung mga binubulong ng kaaway. At siguro, ang isi-share ko yung prayer siguro, prayer pass. Prayer for the Holy Spirit guidance and hearing the Word of God. Yung mga story sa Bible. Other than that, siguro, maganda siguro maali pa natin. Kasi I think nakikita ko yung challenge dito is, yung free mo, paano mo gamitin. Kasi andun yung promises, ang ganda ng promise eh. If you hear my voice, kung sino kay Jesus, nakikinig siya, nalalaman ko ng kanyang mga tupa. Kaso, gusto ko natin yung shepherd eh. No? Ang problema, yung mga tupa, yung nakikinig ba, o susunod ba. Everybody wants the shepherd. Probably, yung mga sheep tayo. Yeah, which is true, no? May mga gano'n. Katulad nga, yung the free will eh. The free will, kasi it's really a challenge not to obey, the willingness. Yun po lang yung magdagdagan po sana natin very overcome this challenge. Overcome challenge. So, di ba pa sinabihin niyo po ako na okay, tapos sunod-sunod si Ate Rona. Baka si Mudira na lang, sinabi ko sa inyo. Oo nga po, si Mudira na lang tumira dyan. Diba po, sinabi ko yun. Tapos sabi ni Pastor, dito ka na ha. Talagang kinabahan po talaga ako. Tapos, umuwi ako kasi 20 pa lang sinisingil na nga ako. Nung araw na yun, tinatawagin na ako. Tapos, ginawa ko po sa bahay, di nag-message na ako. Tapos may isang kapatid sa ibang church, nag-check, tama ba itong sinasabi ko? Sabi niya, ang isa sa reason ko kasi doon is,
Sa airport na ako mag-work. Huwag ka magsabihin mali. Sabihin mo lang ng diretso. Yan. So, tapos, ginawa namin, pinag-pray ko tulog bago po isend. Pinag-pray ko. Tapos, yun, maya-maya lang dumating na yung kasera. Nagsisigaw na. Bakit ngayon ka palang nagsabi? Alam ko naman mali ako. Kasi late na ako nagsabi. Tapos sabi ko, pati na yung asawa niya sumisigaw na sila. Tapos may kasama sila si Virginia at saka yung isang tingin ng bahay. So sabi ko, Ate Sam, magkaibigan tayo, magkakilala, sana magkaibigan tayo magkiwalay. Tapos bigla lang sila kumalma. Tapos sabi na yun, sabi niya, ikaw lang yung umalis dito na hindi ka nagalit. Lahat dito, na nagalit ako, mas nagalit sila. Sabi ko, kasi hindi kasi po yun, hindi ko gusto magka-away tayo. Nagkataon lang na meron muna kami tinignan at gusto ko magpaalam kahit alam ko mali, pero hinihingi ko yung pag-unawa niyo na talaga. Yun, tapos, kumbaga sabi ko nga, sinabi ko mo, kumbaga pinag-pray ko muna talaga bago sabi niya, maintindihan niya yung message ko. Yun, pero yun nga, mas naintindihan niya yung naging retaliation ko. Kahit nagsigaw na siya, sabi ko, hindi tayo dapat mag-away kasi magkaibigan tayo nakakilala. So yun nga, tapos iba daw. Tapos sabi niya, sige, kung kailangan mo kami, tulungan ka namin, ganun. Naiba na yung mood niya talaga, nag-calm down talaga siya. Tapos yun, kumbaga, masaya kaming nag-iwalay. Kaya sabi ko nga noon, sabi ko nga, parati ko sinasabi, kapag mag-pray ka, ito po yung sa mga devotion na natutunan ko, kasi yung iba daw mga tao, o Christian, pray lang ng pray. Tapos mag-pray ng follow-up prayer, and then follow-up prayer. Pero sabi dun sa, sa meditation ko, once ka lang mag-pray, dapat claiming, trusting ka na lang. Huwag mo lang ulitin yung pray. Dapat paniwalaan mo na sasagutin niya yung katagun kasi bago pa natin sagutin, alam niya na yon. Diba? Dapat one time ka lang mag-pray. And then, trust na ibibigay niya. Claim lang. Trust. Tapos marami pang trust. Lord God, alam ko dadating yung pinipray ko. Kinabukasan, Lord, alam ko darating yung praise. Ikiklaim ko yung puro ganun. Hindi na yung puro prayer. Kaya sabi nga, kung tama po yung sinabi niyo, kung gano'n mo siya kakilala, andun yung paniniwala, mas matibay. Di ba sinasabi ko na noon na kahit maliit na bagay, ipipray ko kagad sa kanya. Kasi, yung share ko din sa iyo, kakilala kung bago ko kakilala. Kasi kala natin, yung maliit na bagay, kaya ko yan. Nasolve mo, kaya ko yan. Si God, nandyan lang nakatingin, kaya ko yan. Lumaki, kaya ko yan. Tapos pag malaki, nasasabihin mo, God, bakit mo ako pinakayaan? Di ba? Bakit mo yung kagano'n sa... Di ba hindi eh? Kasi sabi mo, kaya mo yan eh. Kaya siya, hindi siya kikilos kasi sinasabi mo, kaya mo yan. Doon sa maliit na bagay, ayaw mo siyang pagkatiwalaan. So sinasabi mo parati, ikaw lang. Kaya ako po, yun nga po, sinasabi ko diba dati, kahit maliit na bagay, sa iyan, Lord, alam mo ang solusyon niyan. Susunod lang ako doon sa solusyon mo. Kumbaga, ayoko na yung ako yung masusunod. Tapos po, yung kanina may sinishare ako, sabi ko, di bali na, kasi meron siyang isang question sa akin tungkol sa love life, tungkol sa boyfriend-girlfriend, sabi niya, what if may natulog, may nakitulog sa yung babae, tapos anong gagawin mo? Sabi ko, hindi. Kahit hindi ko respetohin yung babae, pwede, di ba? Pero hindi yun, respetohin ko yung Diyos. Na hindi ko yung gagawin kasi mas alam ko na eto na yung, mas alam ko din tama. Sabi ko yung sin, kapag hindi mo alam, medyo maliit lang yung consequence yun. Pero yung sin na alam mo na, pero ginagawa mo at ini-enjoy mo yung sin, mas malaking kasalanan. Yung lulubog at mas may malayo ka. Hindi ka, mahirapan ka ng umahon doon. Kaya sabi ko, hindi, dapat yung trust mo o yung respect mo kay God lang. Di bali nang hindi mo magawa yung respeto sa tao, pero wag ka hindi mo nag-respeto sa Diyos.
Actually, gaya ng mensahe, hindi natin magagawa yan kung hindi natin tatalikuran ang pag-ibig ni Satan. Kasi kung panatilihin natin, gaya ng binanggit ni Sister Rona, takot kay Satan, i-reverse natin pag-ibig kay Satan. Dahil si Satan ay matatamis ang kanyang dila madali tayong ma-deceive. Now, itakwil natin yung pag-ibig ni Satan, tanggapin natin pag-ibig ni God. Once na tinanggap natin pag-ibig ni God, magagawa natin kusa, hanapin natin ang presensya ni God. Magkakaroon tayo, magagawa natin magkumbaba kay God sa ating sarili mismo. Kaya na sinasabi natin, hindi natin magagawang magkaroon ng respeto sa kapwa kung wala tayong respeto sa sarili natin. Hindi natin magagawang respeto. Sige, respetuhin natin, magpakumbaba tayo sa sarili natin. Pangalawa kay God, una-una kay God, sa sarili natin, sa kapwa natin. Pag gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa, ito'y nakakalugod kay God. Bagamat hindi ito sa batas ng tao, sa batas ni God, ay ito sa usaping Holy Spirit. Actually, ito yung magiging sunod na prinsipyo sa pamagitan ng Holy Spirit, karugtong ng music ministry ka ng ano. Once na sinik natin si Lord Jesus Christ, dito na papasok ang Holy Spirit. Once na nararamdaman natin na ang Holy Spirit ay nag-work na sa atin, dito kahit anong katigas ng ating puso, magagawa na mapapalambot na po natin ito. At hindi lang yan mapapalambot, at magkakaroon na tayo ng kusa. Lagi natin sasabi na lagi tayo magkaroon ng communication kay God. Personal pagkikipag-usap kay God. Privately. Anumang oras to, asa ka naman naroon. Anuman ang ginagawa mo. Hindi lang sa room. Sa lahat ng oras na kung nasaan ka, kung anumang ginagawa mo ay pagkikipag-usap ka kay God. Ibig sabihin, nandun ang respeto kay God. At nandoon, sinisik mo talaga ang Holy Spirit na sinisik mo na mag-work ang Holy Spirit sa'yo. At pag nagkaganon ay yung maliit na pananampalataya mo sa Kanya ay lalong mag-grow up ang pananampalataya. Magiging sulit ka sa kay Lord Jesus Christ. At anumang kahilingan mo sa Kanya, ito'y mapapasay sa iyo. Sa Kanya, sa time na nais niya ibigay sa iyo, at ito'y hihigitan pa niya. At mabibigla ka na lang, basta may hinihiling ka. Yung hinihiling mo ay hindi matutupad, subalit may magandang isagawa si Lord Jesus Christ sa iyo. Bakit ka mo? Dahil dito na ay pinakita mo ang lubos na nagpapakumbaba sa Kanya, at siya lang ang tinataas mo sa buhay mo. So walang imposible kay God. Kaya ang lagi nating isinisi, lagi nating pagka-isipin, huwag yung mga bagay, material na bagay. Yung kaligtasan, matagal na ibinigay sa atin ni God. Iyon ang pinupunta nito sa atin sa panambaan. Ang kaligtasan, hindi masaya. Sige lang po. Ay, totoo nga naman yun, no? Kung mas malapit ka sa Lord, mas malinaw. Kita mo ba? Ako si Bernard nearsighted. Kapag ka malapit, walang salamin. Pag malayo, malabo na sa kanya. Ako farsighted ako. Anyway, tama po naman yun. Kung kailan ka malapit sa Panginoon, mas ma-experience mo yung kabutihan niya, yung kanyang nature. Pag sinabi pong obedient, ito yung katumbas ng humbleness. Kapag sinabi mong, uy, napaka-humble naman ng kapatid na yun. Pero, hindi nasunod sa ibang, kumbaga pinipili niya lang kung ano yung mga bagay na susunod. Parang choosy. Hindi nga daw pwede ang Bible, kung ano na yung gusto mong sundin doon, yun lang ang gagawin mo. Parang yung 10 utos, eto okay ako dito, dito. Ay, sabi ng Bible, hindi mo matupad yung isa, na-violate mo na lahat. So, hindi po tayo pwedeng namimili lang. Dito, pwede, pagka kausap mo, pastor mo, humble ka. Pagka usap mo, iba, hambog ka. Hindi po pwedeng ganon. No? Kasi,
Ang Lord kasi, hindi naman siya, ngayon nakatingin sa'yo, mamaya, hindi na. Pagka hindi nakatingin, hambog ka na. Hindi po, kasi ang Panginoon, omnipresent nga siya, omniscient nga siya. Alam niya lahat yan, no? At dun sa Old Testament ko, lahat ng mga binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na maging propeta, lahat yan, maging hari, kasi lalo na yung mga pinili niya, kasi malapit talaga sa puso nila ang Panginoon. Makikita natin Enoch, bakit he lived righteous. Si Moses, because he lived righteous. No? Lahat ng mga taong tinawag ng Lord, kung makikita natin, almost all of them ay meron kasing nakitang humbleness ng Lord sa kanila. Meron silang pagpipitagan sa Panginoon. Kaya naman sila ginrant ng mga bagay na ito. So, ganun din po sa atin ngayon. Pag nakita ng Lord yung obedient natin, ito paborito ko din kung ginagamit ko din po sa exhortation. If you are willing and obedient. Kasi you can be obedient without the willingness. Bakit? Because of fear. Kasi alam mo yung kaparusahan kapag nag-disobey ka. Ang dami, no? Mga curse, no? Kasi kung pagka nalaman mo yung mga curse, ay, susundin ko na lang. Kahit na mabigat sa loob mo, susunod ka kasi meron kang fear. But then, sinabi dito willing. No? Hindi ka lang nag-o-obey, but because you are obeying, because you are willing. Ito yung tinatawag na free will. Kaya yung word na willing, nandun yung word na will. Yung will mo, na gusto mong sumunod, kasi gusto mo yun siya, will mo siya. Doon nalulugod talaga ang Lord. At ano yung reward? Eat the good of the land. Anything, everything na mai-imagine mo, good ng land na yan, promotion, financial breakthrough, magagandang mga taong nakapaligid sa'yo, no, mga magaganda at mababait na mga anak, tama ba, Debbie? Amen. Diba, lahat na po yan, ibibigay ng Panginoon. At syempre, yan, nakita naman natin yung pagiging obedient natin sa Panginoon. Kahit kami ni Pastor Bernard, talaga namang alam mo yung in-o, eto na ba kami doon? Natin na ba yung JPGIA? In-o Kumbaga, hindi ka boastful, but you are in-o of the Lord na, Lord, ganito mo kami pinagkatiwala ang mag-asawa. Diba? Tapos yung mga tao na mga kapatiran na yung pinaka-hidden secret nila, i-confess sa'yo, Lord, ganito na ba kami pinagkakatiwalaan? In-o talaga, no? Tapos yung mga blessing na dumarating sa buhay mo, Lord, ganun mo kami pinagkakatiwalaan. Lord, salamat, di ba? Ganun na yung naging buhay namin ni Pastor Dan. So, syempre, speaking of willing and obedient, I want to obey the Lord. Pero sabi ko, Lord, gusto ko nito araw-araw ang naririnig mo, B, sa phone ko. Yung live selling. Kasi gaganda po yung mga diamonds, mga natural diamonds, sabi ko. Then, bili ako ditong diamond. Noong bago kami bumalik dito, nagpunta kami ng SM kasi binilan ko nga ng pasalubong yung mga bag ng native. Nakita ko yung South Sea Pearl sa may SM. Pinakompute ko yung earring, at saka necklace, at saka yung singsing na 14mm nga lang yun. Nasa 95,000 yung buo. So sabi ni Bernard, sige na, sabi niya, isang aray lang yun. Kumbaga, pagka binayaran mo ng card mo, nabawas sa card mo, tapos na. Hindi po kasi kami talaga nagka-credit card. Ngayon sabi ko, nawalan kami ng pera sa simbahan. Sabi ko, baka meron kami pagkagastosan. Wala akong i-abono. Kahit pa paano, abonohan mo na. So, sige, sabi ko, ikot muna tayo din, ikot. Mamaya nung bandang sabi niya, babalik ka doon, sabi niya. Sabi ko, hindi na lang. Ngayon, pagdating ko dito, mga diamond naman na lagi kong pinapanood, talagang nagmamind ako. Magta-type na ako ng mic, sabi ko, ay hindi. Kasi may kotse pa lang kami kukunin. Alam niyo po yung talagang denying yourself. So really submit sa Panginoon. Mabigat sa akin kasi ito yung weakness ko talaga. Gusto ko nitong mga bagay nito. But then sabi ko, I have to obey the Lord. At
kailangan willing ako sa gagawin ko. So sabi ko, di, usap tayo patungkol sa kotse na ganito, ganyan. Ayan po, yung 35,000 at naipaliwanag ko nga kay Ate Rona, duging-duging talaga ako dito. Pero gagawin ko, at kahit kay Pastor Bernard, pinaliwanag. Sabi ko, sige na lang ka, for the glory of God. That's okay. Ito yung sabi ng Lord, gawin natin. Tapos, nagdadalawang isip din ako nitong bahay. No? Pinag-uusapan namin ni Pastor Bernard, pero ang sabi niya, baka yun lang hindi payagan kasi wala pang 1 year. Pero kada Friday, 2 Fridays, nakita ko siksikan talaga tayo. So then yung araw na sabi ko, pag-pray ko nga muna. Pag-pray ko, Lord, bigyan mo kami ako ng lugar na talagang para sa amin. Yung talagang papaniwalaan, maniniwala ako na ito yung ibibigay mo. Pagbukas ko nung naghahanap ako ng mga bagong post, yung date na lumabas, yung araw na yun. Sabi ko, ito. So, in-screenshot ko na lahat, in-forward ko kaya. Yung pinakadalawa, kuya, sabi ko, tawagan mo muna to, tapos puntahan mo, check mo kung talagang ito nga yung picture na ganyan. So, yun na nga, hindi alam ni Pastor Bernard na naghahanap na kami ni Kuya Dave. So, ayun nga po, nakita natin. Ito na yung presyuhan. Sabi ko, anong gagawin natin dito? Anong gagawin natin dito? Sige lang, Lord. Sige lang, paluwalan mo na ulit. Bahala ni Lord. Kaya yan. Kumbaga, magbibigay naman si Kuya Dave. Tapos meron naman kahit pa paano. Sige lang, Lord. Saka na lang namin, So, sige, kagabi, nung pumunta kami, sabi ni Bernard, basta 2,000 lang muna ibigay natin. Ma-secure lang yun. So, nakuha na nga po natin. Kaninang umaga, ang ginawa ko, lahat ng mga live selling, delete ko na. Kapag dumaan ganyan, delete, parang hindi ko na naririnig. Kaya lang malalaman na delete. Delete. You Satan, I rebuke you in the name of Jesus. Totoo po, kasi mga kaparaanan niya ni Satan. I-block mo pa. Distraction talaga. Delete. Wala na. I-block ko si Pastora. Hindi, i-block yung I-block ko si Pastora. Actually, meron akong chat patungkol dun sa pearl. South Sea pearl din siya, pero sterling silver lang. So, mura-mura, 15,000. No? Nakikipag-deal na ako. Na-trust ko pa. Binlock ko yung ni-restrict ko. Tapos nung maalala, sabi ko, hindi yata maganda, ni-restrict ko kasi maganda yung usapan namin muna. In-open ko ulit. Sabi ko, pasensya na po ha. Sabi ko, na-restrict ko po talaga kayo kasi nasa work ako. At tawag naman kasi ng tawag. Sabi ko naman po, magkaiba tayo ng time zone. Pasensya na po. Sa live na lang po ako manonood ha. Doon na lang po ako mag-mind. Kasi may mga promo po kayong binibigay doon na baka matsyempohan ko mas makamura ko kaysa sa bill natin. So, ako po, sige po, maraming salamat. Pero didilit ko na magkatapos para hindi na ako makapag-buy. So, yan po talaga, if you are willing, yan pinanghawakan ko yan ever since na makapag-umpisa ako magtrabaho. Pag willing ka at obedient ka sa Panginoon, lahat you will eat the good of the land. At yan po ay maraming beses ko nang pinatotoo kung paano ang Lord talaga ang siyang, ang sabi doon, the blessing will overtake you. Talaga kung ang blessing talaga nag-overtake. May work ka pa, meron lang nakahandang ibinibigay. Yun. Ito na si Ivy pa. Pray na tayo. Kumuha na kayo. Nakaprepare na to eh. Ganyanin na lang. Kasama ito. Parang tatlo sa akin. Apat na to. Apat. Ba't nangyari? Binabawasan pa eh. Tatlo yan. Apat lang yan. Ayaw mo sagutin. Naghalo-halo na. Ayaw na sa... Ang worship natin, yung palakpak na to, kulang pa, no? Dahil sa napakabuti ng Diyos, napakakida, talaga namang
Amen. Wala tayong magiging kakampi na katulad niya na magtatakbo sa atin. Yes, Kaya, Lord. indeed, isa pa, at bigay natin pinakamainit. Glory, 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 honor, belong to you, Almighty God. Lord, maraming salamat po sa gabi ito. Again, we are overwhelmed with the kind of love, kind of forgiveness, the kind of blessing, the kind of protection, grace, mercy, compassion, Lord. And Lord, thank you, Lord, for the powerful words that you continually feed us, O Lord God. Yes, Amen. It really transforms our life. Lord, we are a living witness of your goodness, O Lord God. And seeing the testimony of your children, Panginoon, that pulpit, Panginoon, is a living witness sa mga transform mo na buhay. Itong bahay na ito, yung kwarto namin, sa mga tao, Panginoon, that you have delivered, O Lord God. You have set them free from captivity. Set them free, Panginoon, from many strongholds in their lives, O Lord. Lord, itong church na to is a testimony, Panginoon, of your kindness. And your kindness leads, Panginoon, to repentance and to a transformed life. Lord, salamat sa maliit na grupo namin. Salamat po. We have experienced, O Lord God, the greatness of your power, the anointing, O Lord God, the working and the manifestation of the Holy Spirit, O Lord, in our lives. Thank you so much. Lord, hindi lang, Panginoon, spiritual na pinapalakas mo kami, but you are manifested in every life, O God, sa mga trabaho namin, sa mga problema namin, sa mga kasakitan, Lord, sa mga prayer requests, Panginoon, nakita namin kung paano napakarami na namin pinunit ng mga prayer requests Salamat, Lord. sinagot mo na Salamat po, podcast. Panginoon. Lord, yung mga nakasulat dito, yung mga personal or direct messages, Panginoon, yung mga request nila sa mga chat groups, O Lord God, Lord, napakarami mo nang sinagot, O Lord. Yung mga instant prayer, O Lord God, yung mga in the past, Lord, yung mga flight nila, Kuya Arnold, yung mga prayer request nila, Salamat po, Panginoon. yung mga kapatiran, Lord God, at yung ginawa mo, Panginoon, na mga ministry namin, pinatatag mo nga kami, Lord. Maraming salamat. At sa lahat ng mga pagkakataon na nandito kami sa prayer meeting, Lord, totoo ang prayer meeting. Hindi lang kami na lumalago sa aming mga kaalaman, knowledge, O Lord, sa iyong mga salita, but you have transformed us indeed, yung character namin sa pananalangin, O Lord God. Sa pananalangin, we able to know you more, O Lord God. Makita namin yung nature mo, yung character mo sa bawat buhay namin, at tinuruan ko kami to completely trust you, Lord God. Matuto kami mag-declare, matuto kami mag-claim, matuto kami to stand in faith, and to come boldly in confidence, Panginoon. Yes, because Amen. we know our God is a God whose purpose sa buhay namin is patuloy lang kaming pagpalain, patuloy lang kaming lumago, at yun po, Panginoon, kaya meron kaming confidence to claim everything na meron dito sa prayer request box, at lahat ng mga prayer item na meron kami sa bawat puso namin na hindi nakasulat dito, na hindi rin namin na-utter kanina sa mga prayer namin. Salamat. Lord, we claim Amen. na tinugon mo na Yes. at gusto mo tong mapasa amin in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. But hindi, no Lord, battle is real. Amen. Katulad nangyari kay Daniel, the battle is real, Lord God, pero si Daniel na natili sa kanyang panalangin. So we keep on craving, we keep on declaring that answered prayer is already given. At mananatili kami as we wait, Panginoon, in the character of believing, in the character, Panginoon, na merong kagalakan at merong patience, may joy habang hinihintay namin yung katugunan mo sa amin. Salamat po. Maraming salamat, O Lord God. Lord, personally, we ask for the complete healing
ni Ate Myla, Panginoon, Amen, sa Lord. kanyang Hallelujah. stomach issues, O God, in the Yes, O mighty God. name of Jesus. I agree, Lord. Lord, you are the God, our Jehovah Rapha, our great healer, miraculous God. healer, whatever Praise your issues meron doon, O Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, hallelujah, let there be regenerative healing, Panginoon, kung ano man merong problema sa stomach ni Ate Myla, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, ikaw ang nakakaalam ng mga internal organs namin. Ano Amen, na nagiging problema, Lord God, you can fix it. Regenerate, Panginoon. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, sa buhay po ni Ate Elizabeth, na nagkakaroon ng struggle dun sa bagong kasamahan niya sa bahay, na ginagawa siya ng problema. Meron po siyang voice message kanina, but I chose not to play it because I know, Lord God, na gusto kong mangusap ka kay Ate Lisa kung Yes, paano God. siya, Panginoon, mag-composure, paano i-apply niya lahat ng mga natutunan niya dito sa iglesia nito. Kaya Lord, hindi ko siya binugon, at Lord, ngayon, ang prayer niya is makahanap siya ng panibagong amo, ng mas magandang sahod at mas mabuti. Lord, it is your will, Panginoon, ang mga bagay dito sa amin. Kami ay magkaroon ng magandang mga trabaho, magandang mga kasamahan sa trabaho. Lord, as she is waiting for this one, bigyan mo siya ng patience, Panginoon. At Panginoon, makita yung God Christ character sa kanya, nitong kasama niya. Amen, Lord. At sa lahat pa ng mga prayer items na nandito, Panginoon, ikaw po, Panginoon, na nakakaalam, wala kang sikreto sa iyo, bago pa lang kami lumapit, alam mo na ang aming Yes, O God. Kaya Lord, we claim, tinugon mo na ang mga bagay niyo. Amen. Salamat, salamat, salamat po. At bukas, Panginoon, sa aming gawain, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng aming gagawin bukas. Mula ngayon sa oras na ito, convict every soul, Panginoon, na bukas ay italaga nila ang kanilang oras, ang kanilang araw, upang makasama ka sa iglesia, Panginoon, mabigyan ka ng papuri, pagkarangalan, at pasasalamat sa aming praise and worship, O Lord God. Lahat ng aming transport ministers, ikaw po ang ingat sa kanila, yung joy, Panginoon, sa kanilang ginagawa, that they are doing this for the glory of Yes, O God. God. Bigyan mo sila ng patience, bigyan mo sila, Panginoon, ng protection mo sa kanilang paghayo, Panginoon, papunta at pauwi, Panginoon. Safe and sound, Panginoon, na travel ang siyang ipagkaloob sa kanila. Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga ministers namin, ikaw po, Panginoon, ang siyang magbigay ng corporate anointing Amen, mula Lord. sa aming presider, sa aming mga worship leader, mga musicians, sa lahat ng mga ministers, sa closing and opening prayer, sa tithes and offering, O Lord God. Ikaw ang magbigay ng tamang mga salita, at ikaw ang maging Christ-centered na kanilang mga sasabihin. Not to glorify themselves, but to glorify you. Amen. Ikaw lang ang maitaas bukas, O Lord. Lord, kumilos ka sa aming sa panambahan ito, Lord God. Katulad ng mga nakaraang panahon, ang lagi namin hinihiling, O Lord. Pagpasok pa lang sa pintuan, maramdaman na nila yung presensya mo. Yung overflowing joy, yung overflowing na peace na nagmumula sa iyo ang siyang dumukog sa bawat isa na darating bukas. Salamat. Lord, we expect more of soul na dadalhin mo dito. At Panginoon, sa dami ng dinadala mo, turuan mo kami kung paano sila alagaan as a good shepherd, O Lord. Bigyan mo kami, Panginoon, especially ni Pastor Bernard, ng humble heart, Panginoon. Amen. Submissive heart sa iyo. And Lord, yung compassion, yung love na meron ka, meron kami, O Lord, na maipakita namin ito sa mga taong tinutulungan. Lord, salamat, Panginoon, continually, Panginoon, na itama mo yung mga desires namin, yung mga motive namin, itama mo po, Panginoon, para sa iyo lang, Panginoon, ang lahat ng ginagawa namin. Sabi nga po ng guro ni Pastor Bernard, we want to become a God pleaser. Yes, Not a Lord. man pleaser. Yes, Yun Lord. lamang po, Panginoon, and continually humble us, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Salamat, Lord. At yung message bukas sa iyo po namin ay kapatiwala. Amen, Ikaw Lord. po, Panginoon, ang siyang mag-glorify. Thank you, God. At Lord, Hallelujah. ano man ang planuhin mo bukas, let the Holy Spirit work sa kalagitnaan Yes, namin, Lord. God. Salamat po, at sa kakainin namin ngayon, pagpalain mo nga po, Panginoon. Let the sanctification be
kagalingan ng aming mga karamdaman, kalakasan sa aming mga pisikal at yung makuha namin sa mga pagkain ito. At yung kalakasan yun, patuloy namin magamit upang maibalik sa iyo ang